Ang sabi nila, you can't be friends with your ex. Pero para sa iba, mas mabuti nang maging kaibigan ng taong dati mong minahal kesa hayaan siyang mawala at tuluyang lumayo sa buhay mo. Sign daw ito ng pagiging mature kung saan ay tanggap ninyong pareho ang katotohanan ng hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. Ganito nangyari mismo sa ating kabarangay ngayong araw na itago na lang natin sa pangalang Kisses, kung saan ang ex-boyfriend niyang si Reese ay nauwi sa pagiging boy best friend niya. Saan hahantong ang pagkakaibigang ito nila Kisses at Reese? Ito ang dapat ninyong abangan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Philippians chapter 1 verse 29. Your pain has a purpose. Ito po ang isa sa mga paboritong verses ko sa Bible na pinanghahawakan ko pa rin hanggang sa ngayon. Malaki ang naitulong nito sa mga pinagdaanan ko sa buhay, lalong-lalo na sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Bago po ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kisses. 23 years old na po ako ngayon at taga Cavite. Sumulat po ako sa inyo dahil gusto ko pong i-share ang story namin ng best friend ko. Naitago na lang natin sa pangalang Reese. College po kami noon nang magkakilala kami ni Reese. Kaklase ko po siya sa kursong education. Masasabi ko pong ideal guy si Reese. Bukod po kasi sa pagiging mabait at matalino nito, ay may itsura din po siya at makisig ang kanyang pangangatawan. Bonus pa ang nagsiserve siya sa church bilang pianista. Karaniwan nagsisimula ang dalawang tao bilang magkaibigan bago sila pumasok sa isang relasyon. Pero kami po ni Reese ay nagsimula kami bilang magkasintahan bago naging matalik na magkaibigan. First year college kami noon at kasagsagan ng midterms. Nang magtapat sa akin si Reese na may gusto siya sa akin. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay may feelings na rin po akong nararamdaman para sa kanya. Kaya matapos ang 3 buwan na panliligaw ay tinanggap ko siya bilang boyfriend. Ang problema nga lang ay masyado pa kaming bata noon. Immature pa kami kung mag-isip at bawat bagay na ginagawa namin ay nauuwi sa selosan. Kaya naman short-lived lang ang naging relasyon naming dalawa. Reese, saan pala tayo kakain? Sa cafeteria na lang tayo siguro kumain. Bakit? Gusto mo bang lumabas? Kahit doon na lang tayo sa cafeteria. Nakakatamad ding lumabas, ang init kayo. Tsaka kailangan nating pumasok na maaga sa next class natin. Di pa ako nakakapag-review para sa oral recitation mamaya. Oo nga no, may oral pala tayo mamaya. May kopya ka ba ng lesson natin kahapon? Meron, nasa flash drive ko. Gusto mo mag-review na lang tayo habang kumakain? O sige, mas mabuti pa yon. Ah, nga pala. Hindi ako makakasabay pag-uwi mamaya. Bakit? Nag-aya sila Eric eh. Birthday daw ng kapatid niya. Magiinom kayo? Magiinom sila, ako hindi. Marami pa akong gagawin mamayang gabi. Sige, enjoy kayo. Basta walang inom ha. Ako rin, late din naman ako makakauwi eh. Bakit? Anong gagawin mo? Nagpapasama si Jake, may ilalaka daw na papers. May kailangang ipapirma sa mga prof at kay Dean. Jake? Bakit? Di niya ba kayang gawin yung mag-isa? Kilala mo naman si Jake? Sobrang mahiyain na tao noon. Tsaka takot siya kay Dean. Alam mo naman si Dean, tingin pa lang, akala mo nangangain ng tao. Lagi na lang nagpapasama sa iyo yung Jake na yan ah. Wala ba siyang ibang kaibigan? Baka mamaya pinopormahan ka na pala nun ah. Grabe ka naman mag-isip. Nagpapatulong lang naman yung tao. Nagpapatulong daw. Sabihin mo, may ibang motibo yan Jake na yan. OA ka ha. Alam naman niyang may boyfriend ako. Yun na nga eh. Alam niyang may boyfriend ka na tapos lapit pa siya ng lapit sa'yo. Nagsiselos ka ba? Harmless naman si Jake eh. Ikaw talaga sobrang malisyoso mo. Huwag mo na siyang samahan. Bakit naman?
Nag-promise na ako sa kanya. Di sabihin mo busy ka o kaya may emergency, ganun. Di ka na naawa sa tao. Magpapapirma lang naman eh. Ang dali-daling magpapirma eh. Mabigat ba yung papel? Kailangan talaga may kasama siya? Riz, ayan ka na naman ha. Nagsisimula ka na naman. Nagsisimula ng ano? So ayaw mo? Mas gusto mong samahan si Jake? Bakit ba ayaw mo kay Jake? Ano, pagbabawalan mo na akong sumama sa mga kaibigan ko ngayon? Hindi kita pinagbabawalan. Sinasabi ko lang na ayaw kong dumikit-dikit ka dun sa Jake na yon. Kung sasama ka sa mga kaibigan mong babae, yon, walang problema sa akin yun. Alam mo, sumusobra na yung pagiging siloso mo eh. Insecure ka ba sa sarili mo at lahat na lang ng tao pinagseselosan mo? O sige, kung gusto mo, di dun ka na sa Jake na yon. Mas importante pala yung taong yun kaysa sa akin eh. Riz, kaibigan ko lang si Jake. Sasamahan ko lang siyang magpapirma. Hindi naman tayo lalabas mamaya, di ba? Saka sabi mo pupunta ka kina Eric. Pinagbawalan ba kita? Hindi naman, di ba? Oh, bakit nadami si Eric dito? Ang sinasabi ko lang, hindi ako naghihigpit sa'yo. Okay lang sa akin kung sino mga kasama mo. Mag-inom ka, gumala ka. Walang problema sa akin. Sana ganun ka rin sa akin. Bahala ka nga. Doon ka na sa Jake mo. Napakasimpleng bagay ng hinihiling ko, di mo magawa? My gosh, Riz, para kang bata. Di ako na bata. Nawalan na ako ng gana kumain. Oh, ayan. Yan yung flash drive. Mag-review ka mag-isa. Pasama ka doon kay Jake. Riz naman! Oy! Saan ka pupunta? Sa library. Magpapalamig. Palagi na lang kami noong away bate ni Riz, Papa Dudut. Kaya pareho naming napagdesisyonan na tapusin na lamang ang relasyon namin. Para sa kabubuti naming dalawa. Siguro ay may iba pang plano para sa amin si Lord. Kaya kami hindi nag-click ni Riz bilang magkarelasyon. Ganon man ang nangyari ay nanatili pa rin kaming magkaibigan. Dahil siguro magkaklase kami at araw-araw naman kaming nagkikita kaya nagstay kami as friends. Nagsimulang tumibay ang relasyon namin, Papa Dudut. Bago kami matapos sa first year college. Naging groupmates kami noon sa isang school project. Noong una ay medyo awkward pa kami sa isa't isa dahil nga sa naging past namin pero kalaunan ay nasanay din kami sa bagong setup namin. Pagkatapos nito ay sunod-sunod ang pagsasama namin ni Riz sa iba't ibang school activities. Nagsimula kaming maging study partners kung saan ay nagtutulungan kami sa mga lesson na hirap kaming intindihin. Magaling sa mathematics si Riz, Papa Dudut. Samantalang ako, English naman ang forte ko. Mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin dalawa noong inaya niya akong sumama sa church nila. Doon ko lang na-realize na malapit din pala si Riz sa Panginoon. Simula noon ay naging parte na ng routine namin ang magkasamang umattend ng service sa church at sumali sa mga Bible study. Paminsan-minsan ay meron din kaming Bible study sa bahay namin, bahay nila at maging sa school kasama ang iba pa naming kaibigan. Naging hobby na rin naming pareho ang magsulat ng daily devotion na pareho naming binabasa tuwing katapusan ng buwan. Madalas nga ay nagugulat ako, Papa Dudut, dahil kasama ako sa devotions niya na siya namang ipinagpapasalamat ko sa kanya at pati na rin kay Lord. Oh, eto na yung pinakahihintay mo. Malalapag ko na. Mainit-init pa. Ano yan? Kwek-kwek. Kwek-kwek? Pero blue? Wala kaming food coloring dito sa bahay. Akala ko kasi automatic na nagiging orange kapag naluto na yung kwek-kwek. Di ko naman alam na kailangan palang kulayan yan. Di tuloy ako nakabili nung namalengke ako. Pero in fairness, okay na rin to para kakaiba. Kwek-kwek mo blue. Uy, nag-effort ako para dyan kaya hindi libre lait. Dapat nga bawal lait ikaw tong pinapakain. Grabe ka. Last month ako ang nagluto ng merienda natin At next month ikaw ulit ang taya Sige, hahainan din kita ng kakaibang pagkain. Abangan ko yan Ano, simula na tayo? Ikaw na mauna, total ikaw ang host ngayon. Okay, nasan ba yung notebook ko?
Ayun. Okay. Blessed are the eyes that see what you see. Luke chapter 10, verse 23. Naalala mo pa ba yung quiz natin kay Prof. Martinez? Alin? Yung napagalitan ka? Oo yun. Kaya ako napagalitan kasi inulit ko yung tanong from 1 to 5. Eh hindi ka raw kasi nakikinig. Hindi sa hindi ako nakikinig. Pinaulit ko yung tanong para kay Jake. Si Jake? Bakit? Magkatabi kasi kami ni Jake nung time na yun. Tapos nasa kalagitnaan na tayo ng quiz nung mapansin ko si Jake na may hinahanap sa bag niya. Yun pala wala siyang ballpen. Kaya yun, pinahiram ko siya. Tapos pinaulit ko kay Prof yung questions para makahabol siya. Sabi sa'yo sobrang mahiyain talaga si Jake. Pati paghiram ng ballpen nahihiya. Kung hindi ko siya nakita, malamang bagsak na yun sa quiz. Kaya dapat, thankful tayo kay Lord kasi binigyan niya tayo ng mata. Kailangan gamitin natin tong instrument para tingnan kung sino yung mga taong nangangailangan ng tulong. Huwag tayo magbulag-bulagan. Amen to that. Ayun. O ikaw naman. Ito, favorite ko to Isaiah chapter 43 verse 19. Behold, I am doing a new thing. Sakto tong verse na to sa ginagawa natin ngayon. Itong paggawa ng daily devotions, bago sa routine ko to, sa totoo lang. Ito yung new thing sa buhay ko ngayon at hindi ko ine-expect na may enjoy ko tong bagong hobby natin na to. Kaya thankful ako sa'yo, Reese. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapalapit kay Lord. Dahil dito sa ginagawa natin, mas lumalawak ang pangunawa ko sa mga bagay-bagay. Mas humahaba ang pasensya ko, nag-iiba ang pagtingin ko sa mga nasa paligid ko. Para bang nag-i-improve ako as a person. Kaya salamat talaga sa'yo. Walang anuman. Masaya ako malamang masaya ka. At dahil dyan, meron din akong isa para sa'yo. Teka lang. Hanapin ko sandali. Eto. Father, not my will, but yours be done. Luke chapter 22, verse 42. Okay, paano ko ba sisimulan to? Alam mo bang chick boy ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko nung high school kami? Talaga? Bakit? Hindi ko rin alam. Kasi ang totoo niyan, never pa ako nagka-girlfriend. Ikaw yung first girlfriend ko. Pero nung high school kasi ako, marami akong niligawan kung alam mo lang. Kaso palagi akong busted every time na naniligaw ako. Ewan ko kung anong mali sa akin. Siguro pangit lang talaga ako. Oy, hindi Basta ganun. Kaya palaging kasama sa prayers ko noon na sana magka-girlfriend na ako. Hindi nawawala yun. Nung nag-college na ako, nakilala kita. Tapos naging tayo. Kaso umiral naman yung pagiging insecure ko sa sarili ko kaya naging seloso ako. Then, na-realize ko na hindi ko pala kailangan ng girlfriend para sumaya. Kaibigan lang pala ang kailangan ko. At ikaw nga yun. Ikaw yung binigay ni Lord sa akin. Kaya simula nun, tuwing nagpe-pray ako, hindi na ako humihingi. Sinashare ko na lang kay Lord kung ano yung mga problema ko, yung worries ko, at hinahayaan ko na lang na siya ang mag-decide para sa akin. Kasi siya ang mas nakakaalam na magiging takbo ng buhay natin . Grabe ka, natouch naman ako dun. Alam mo, thankful din ako na nagstay ka sa buhay ko kahit hindi nag-work out yung relationship natin. Siguro nga meant to be as friends talaga tayo at hindi lovers. Mas nagkiklik tayo bilang best friends . At siguro, yun ang plano ni Lord sa ating dalawa. Siguro nga. Kaya araw-araw kitang ipinagpapasalamat sa kanya. Ako rin. Oh, walang iiyak ha. Hindi to drama-rama sa hapon. Ikaw kasi. O tikman mo na muna kaya tong kwek-kwek na niluto ko bago tayo magpatuloy. Amin na nga yung tinidor. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na ganon ang naging takbo ng relationship namin ni Reese. Mula sa lovers ay naging matalik kaming magkaibigan. Malimit lamang tayong makakita ng ganitong senaryo dahil karaniwan sa mga naghihiwalay ay bitter sa isa't isa. Sa sitwasyon namin, hindi man kami pinalad pagdating sa intimate love ay naging maswerte naman kami dahil sa pagkakaibigang nabuo namin sa loob ng ilang taon. After 2 years
third year college na kami noon at sa loob ng mga taong lumipas ay mas lumalim pa ang samahan namin ni Reese. Palagi kaming magkasama through ups and downs. Naging sandalan namin ang isa't isa tuwing sinusubo kami ng panahon. At number one supporter rin namin ang bawat isa sa mga success na natatanggap namin. Parang kapatid na nga ang naging turing ko kay Reese na naging protector ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero Papa Dudut, hanggat tayo'y humihinga ay hindi tayo nauubusan ng pagsubok sa buhay. Dumating ang araw kung saan ay sinubok ang tatag ng loob ko at pananalig sa Diyos. Nangyari ang isa sa mga bagay na pinakatatakutan ko nang matanggap ko ang balita na inatake sa puso ang papa ko na noon ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko kay Lord dahil hindi niya pinabayaan ng papa ko sa abroad. Na-survive ni Papa ang pinagdaanan niya pero dahil sa nangyari ay naapektuhan ng malala ang kalusugan nito. Kinailangan niyang umuwi sa Pilipinas para mabantayan namin siya ng maayos. At dahil nga sa pagkawala ng trabaho na inaasahan naming breadwinner sa pamilya ay kinailangan ko pong isakripisyo ang pag-aaral ko para makatulong sa aking mga magulang. Mapalad naman po ako at mabilis akong nakahanap ng trabaho bilang reservation officer sa isang travel agency. Sobrang bilis ng mga pangyayari sa punto ng buhay kong yon, Papa Dudut. Sa isang iglap ay maraming nabago sa pamilya namin. Sa mga susunod na problemang dumating sa amin ay aminado akong nawala sa isipan ko si Reese. Sa sobrang busy ko sa trabaho noon at sa pagbabantay sa kalusugan ni Papa, ay napabayaan ko po ang pagkakaibigan naming dalawa. Hindi ko siya na-update sa mga pangyayari sa buhay ko at eto ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagkaroon ng tampo sa akin. Saka na lang nalaman ni Reese ang mga pinagdaanan ko noong malaman niyang hindi na pala ako nag-enroll para sa second semester. Masyado na kasi noong mabigat ang family problem namin kaya naisipan kong wag nang idamay pa roon si Reese. Kung problema lang sana ito sa school o mga bagay na madali lang solusyonan, ay naibahagi ko na ito sa kaibigan ko. Pero dahil personal ko itong problema at ang pamilya namin ay minabuti kong solohin na lamang ito. Nagtampo sa akin noon si Reese dahil pakiramdam niya ay kinalimutan ko na siya at binaliwala ko na lamang basta ang friendship namin. Agad ko naman pong inayos ang gusot sa pagitan namin dahil ayoko rin namang masira ang samahan naming dalawa. Reese! Oh, Kisses! Anong ginagawa mo rito? Kanina pa ako pabalik-balik dito sa bahay niyo. Nasa labas ka raw. Naku, pasensya ka na. May pinuntahan kasi ako. May message ako sa'yo kaso hindi mo naman binabasa kaya nagpunta na ako rito. Naku, sorry, hindi ko nabasa agad. Ba't ka ba na pa rito? May problema ba? Gusto ko lang sanang mag-sorry. Alam kong nagtatampo ka sa akin kasi hindi ko nasabi sa'yo yung plano ko na mag-stop muna sa school. Alam mo, aminin ko, medyo nakakatampo nga yun. Nagulat na lang ako nung nalaman ko na hindi ka na pala mag-e-enroll para sa next semester. Para bang feeling ko na nabaliwala lang ako. 'Di ba? Lagi naman tayo nagsasabihan ng problema. Bakit ngayon hindi mo nasabi sa akin? Ang dami kasing nangyayari ngayon eh. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Tsaka akala ko kasi magagawan pa ng paraan kaya hindi ko na sinabi. Kaso wala eh. So wala na talaga? Hindi ka na mag-e-enroll? Hindi na muna. Magtatrabaho na lang muna ako para makapag-ipon. Sorry Kisses ha. Wala akong maitulong sa problema mo ngayon. Alam mo naman, hikaos din kami. Tsaka yung tita ko lang ang nagpapaaral sa akin. Gustuin ko man tumulong kaso hindi naman kami mayaman. Okay lang yun. Ano ka ba? Sa ngayon, nareremedyohan pa naman namin. Kaya nga ayoko magsabi sa iyo eh kasi alam kong mamumroblema ka rin. Pagdating kasi talaga sa pinansyal, nahihiya talaga akong magsabi. Uy, nagtatampo ka pa rin ba hanggang ngayon? Tampong kaibigan lang to, huwag kang mag-alala. Naiintindihan naman kita eh. Pero teka, kumusta na pala papa mo? Okay naman na siya. Hindi nga lang pwedeng magpagod. Tsaka nadagdagan na naman yung maintenance niya. Daming gamot na kailangan bilhin.
Kaya kailangan talagang kumayod. Eh ikaw, kumusta ka naman? Alam ko na lagi tayong nag-uusap sa chat at nagkikita every month para sa mga devotion natin. Pero gusto kong malaman yung totoong nararamdaman mo ngayon. Huwag kang maglihim sa akin, okay? Mas lalo ako magtatampo sa'yo. Sa totoo lang, medyo nalulungkot ako kasi nga syempre, hindi muna ako makakapasok sa school. Ibig sabihin nun, mapag-iiwanan ako. Hindi na tayo sabay makakapagtapos. Eh di ba promise natin sa isa't isa na sabay tayo magmamarcha, tapos sabay na magtitake ng board? Yun nga sana ang plano. Kaso, hindi naman natin hawak ang buhay natin eh. Hindi lahat ng gusto nating mangyari natutupad. Siguro, iba ang plano ni Lord sa atin kaya ganito. Pero magtiwala ka lang sa Kanya. Mas maganda ang plano ni Lord kesa sa mga plano natin sa sarili natin. Tama ka dyan. Eh kumusta ka naman sa trabaho mo? Madali lang yung trabaho. Actually, nakapag-adjust naman ako agad. At saka mababait yung mga katrabaho ko, lalo na yung boss ko. Pero syempre, minsan may clients talaga na masungit, kaya kailangan talaga ng mahabang pasensya. Intindihin mo na lang sila. Hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nila eh. Alam ko naman yun. Tuwing may ganun nga ako na-encounter, iniisip ko na lang na para sa kinabukasan ko to. Tama yan, maganda yan. Mindset lang. Kaya ayusin mo ang trabaho mo. Kailangan mong bumalik sa pag-aaral. Magiging licensed teacher pa tayo. Oo naman, kaya wag kang magmadali ha. Antayin mo ko. Siyempre, ikaw pa ba? Pero wag ka ring magmadali. 'Di ba sabi nga, don't rush what God is taking time to prepare. Tiwala lang tayo sa timing niya. Tatandaan ko yan. Basta ako work. Tapos ikaw naman, pagbutihin mo yung pag-aaral mo ha. Okay po, Nay. O sige na, uwi na ako. Uwi ka na agad? Pasok ka muna sa bahay. May merienda ata sa loob. Meron ba? O sige, tara. After a year ay mabilis din namang naibalik ang dati sa pamilya namin. Dahil sa sipag at tiwala kay Lord ay unti-unti rin kaming naging financially stable. Hindi na rin po bumalik sa ibang bansa si Papa. Minabuti naming manatili na lamang siya dito sa Pilipinas para sa ganoon ay mabantayan namin siya. Mas mabuti na pong maging maingat dahil kapag pinayagan namin siyang bumalik sa abroad ay baka maulit na naman ang nangyari sa kanya. Hindi ko po kaagad iniwan ang work ko at nagpatuloy ako sa pagtatrabaho para mapaghandaan ang pagbabalik ko sa pag-aaral. Gusto ko po kasing magkaroon ng sapat na ipon para masuportahan ang sarili ko at hindi na umasa sa mga magulang ko. Sinikap ko rin pong balansehin ang oras ko sa trabaho, sa pamilya at kay Riz. Patuloy ko siyang sinuportahan sa kanyang pagpupursige na makamit ang pangarap naming maging licensed teacher. Hindi ko rin po kinalimutang umattend sa mga Bible studies kasama si Riz at ang pagpunta sa mga Sunday service para makapagpasalamat kay Lord sa patuloy na paggabay sa amin at pagbibigay ng blessings. Nang taong pong yun ay nakapagtapos ng pag-aaral si Riz at isa po ko sa mga proud sa achievement na nagawa ng aking kaibigan. Pero sa kabila nito, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit dahil napag-iwanan na ako ng mga kaklase ko. Pareho naming pinangarap ni Riz na makapagtapos at sabay na ipagmayabang sa mundo ang diplomang matatanggap namin. Pero dahil sa mga hindi magagandang bagay na nangyari sa buhay ko, ay hindi ko na ito magagawa pa kasama ang best friend ko. Gayon pa man ay ipinakita ko kay Riz ang buong suporta ko sa kanya sa panibagong yugto ng buhay na kanyang tatahakin. Ate Kisses! Nandito kami! Uy, Jenica! Kanina ko pa kayo hinahanap, nandito lang pala kayo. Ang daming tao, grabe. Di mo na naabutan pagkuha ni Kuya sa diploma niya. Kaka-out ko lang kasi sa trabaho tapos bumili pa ako ng regalo. Kaya nga ako laging nagpapasend sa'yo ng pictures para kahit papano makita ko yung reaction niya during graduation. Madami akong sinend sa'yo. Oo nga salamat. Nakasave na lahat sa phone ko. Teka, nasa na ba siya? Nagpapapicture pa yata sa mga kaklase nyo. Oh, ayan na pala si Kuya.
Kuya, congratulations! Thank you, thank you. Ang pogi naman ng bagong graduate. Bagong gupit. Siyempre naman, dapat gwapo tayo sa mga picture. Talagang pinaghandaan ah. Ito yung matagal na nating hinihintay. Oo nga, sa wakas abot kamay mo na rin ang pangarap mo. Hindi pa, may board exam pa tayo. Pero at least natapos mo na yung first step. Lisensya na lang ang kulang. Alam mo, naiinggit ako sa inyo kasi tapos na kayo samantalang ako. On hold pa lang ang future ko. Hanggang ngayon ba yan pa rin ang nararamdaman mo? Hindi ka naman napag-iiwanan Isipin mo na lang na nakabreak ka lang. Tsaka hindi naman karera ang buhay. Hindi to pabilisan. Nakakalungkot nga kasi marami sa atin na masyado nagmamadali sa buhay. Minsan nakakalimutan na nilang i-enjoy yung moment. Hindi ko rin naman kasi maiwasang makaramdam ng inggit Parang ngayon, ang sarap sana sa feeling kung nakasuot rin ako ng toga. Ang saya sana kung kasama ako sa class picture nyo, na may pangalan din ako sa yearbook. Siyempre, kayo yung mga nakasama ko nung journey ko sa pagiging teacher ko. Kaya nalulungkot lang ako na hindi ko kayo makakasabay. Ano ka ba? Walang expiration date ang pag-aaral. Pwede ka naman bumalik sa school anytime Makukuha mo pa rin yung diploma mo. Magiging teacher ka rin balang araw. Makakamit mo yung pangarap mo basta magpursige ka lang. Huwag kang panghinaan ng loob. Mas proud nga ako sa iyo kasi nakakatulong ka na sa pamilya mo kahit hindi ka pa-graduate. At sure ako pati mga magulang mo proud na proud din sa'yo. Salamat Ay nako, nagdrama pa ako. Ngayon pa talaga na dapat happy lang kasi moment mo to. Bida-bida talaga ako minsan no? Anong minsan? Madalas. Ay talaga ba? Biro lang. Sige, di ko nabibigay tong gift mo. May regalo ka sa akin? Nasaan? O ayan. Congratulations! Uy! Salamat, nag-abala ka pa. Sus, kunwari ka pa, gusto mo rin naman. Nakailang pasaring ka na kaya tungkol sa regalo mo. Joke lang naman yun, tinutuo mo naman. Baliw! Kahit naman hindi ka magpasaring, ibibili talaga kita ng graduation gift kasi deserve mo yan. Proud ako sa'yo, tandaan mo yan. At ikaw, tandaan mo rin na lagi ako nakasupport sa'yo. Siyempre, tulad nga ng sabi ko kanina, proud na proud ako sa'yo. Matagal pa ba kayo dyan? Baka naman gusto nyong sa bahay na lang ipagpatuloy ang tsikahan nyo. Kasi gutom na po ako Bakit, magpapakain ka ba? May surprise handaan sa bahay. Marami kang sponsor kaya umuwi na tayo. Paano pa magiging surprise yun kung sinabi mo na? Ay, oo nga pala no. Sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw talaga? Napaka-spoiler mo. Kayo kasi ang dami niyong kwento Magkunwari ka na lang na nagulat mamaya. Sige na, tara na. Kisses, halika na. Ganun na nga po ang ginawa ko, Papa Dudut. Katulad ng sinabi sa akin ni Riz ay hindi ako nagpadaig at humabol ako. Ginawa ko motivation ang pagbabalik ko sa school para pagbutihin pa ang trabaho. Nang makakuha ako ng sapat na ipon ay nagsumikap ako makabalik sa pag-aaral. Hindi nga nagtagal ay nakapag-enroll po ulit ako sa university kung saan kami sabay na nag-aral ni Riz. Sobrang saya ni Riz nang mabalitaan niyang nagbalik na ako sa eskwela para ipagpatuloy ang kurso ko. Sa katunayan ay mas excited pa nga siya kesa sa akin. Sa pagkakataong yon, sa halip na mag-enroll sa isang review center at paghandaan ang kanyang board exam ay naisipan ni Riz na maghanap na muna ng trabaho. Ayon sa kanya, siya naman na mag-iipon habang ako ay nag-aaral pa. Gusto raw kasi niya na hintayin ako para sabay kaming makapag-review at sabay na maging lisensyadong guro. Yung kasi ang pangako namin sa isa't isa, Papa Dudut, na sabay naming aabutin ang mga pangarap namin. Sobrang na-appreciate ko pang ginawang yun ni Riz para sa akin kaya sineryoso ko ang pag-aaral. Ginawa ko siyang inspirasyon upang mapagbuti ko ang studies ko. Pero ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay may iba pa palang plano ang tadhana para sa aming dalawa. Nasa kalagitnaan na ng school year noon nang isang masamang pangyayari ang naganap. Papa Dudut, kasagsagan noon ng final exam para sa midterms. Karaniwan, pagkagising ko sa umaga ay ang cellphone ko ang una kong chinecheck.
Pero nang araw na yon ay diretso kagad ako sa CR pagkamulat ng mga mata ko para maligo. Na-late po kasi ako ng gising kaya kinailangan kong magmadali. Hindi ko alam kung bakit pero nang araw na yon ay hindi ko sinunod ang daily routine ko. Kadalasan ko po kasing binabati ng maaga si Reese bago ko simula ng araw ko. Pero hindi ko ito nagawa ng panahon na yon. Umabol pa ako sa pagre-review habang papunta sa eskwelahan. At pagkarating sa eskwela ay diretso kagad kami sa examination. Sobrang busy ko ng araw na yon, Papa Dudut. Sa katunayan nga ay tanghali na nang magkaroon ako ng oras para i-check ang cellphone ko. Saktong 1:00 noong makita ko ang sunod-sunod na missed calls sa akin ng kapatid ni Reese. Pagkabasa ko sa message ng kapatid nito ay bigla akong nanlamig at binalot ng kaba. Nang mabasa ang gusto nila akong papuntahin sa kanilang bahay as soon as possible. Tagaktak na noon ang malamig na pawis sa mukha ko habang nagmamadaling nagtungo sa bahay nila Reese. Habang nasa daan ay sinusubukan kong kontakin ang kapatid ni Reese upang makibalita kung may nangyari bang masama pero walang sumasagot sa tawag ko. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ko nang makarating ako sa bahay nila Reese at makita ang mga itinatayong tolda sa harap ng kanilang bahay. Uy, Jenica! Anong meron? Ate Kisses, si Kuya. Kababasa ko lang sa message mo ba? Bakit may ganito? May nangyari ba? Wala na si Kuya. Bakit? Anong nangyari kay Reese? Nasaan ang kuya mo? Wala na si Kuya, ate. Anong wala na? Linawin mo nga, Jenica. Anong nangyari kay Reese? Patay na si Kuya. Wala na siya, Ate Kisses. Pagkagising namin kaninang umaga, hindi na siya humihinga. Hindi pwede to. Hindi totoo yan. Kausap ko lang siya kagabi. Magkausap pa kami kagabi. Lahat kami nagulat din, ate. Hindi namin inaasahan na ganito yung mangyayari. Ano bang nangyari? Bakit hindi na siya nagising? Inatake raw sa puso habang natutulog. Ate, ang hirap tanggapin na wala na ang kuya ko. Inatake sa puso? Ang lusog-lusog ng tao? Bakit siya atakihin sa puso? Ang bata pa niya! Hindi nga rin namin alam kung paano nangyari yun eh. Alam naman natin kung gaano kaalaga si kuya sa katawan niya. Nasaan na siya ngayon? Nasa punerarya pa rin siya hanggang ngayon. Mamayang gabi pa raw darating yung labi niya. Ano ba yan? Kausap ko lang siya kagabi eh! Ang saya-saya lang namin nagkukwentuhan bago ako natulog. Walang nag-expect na mangyayari to, ate. Wala man lang nga siyang pahiwatig eh. Huli kaming nag-usap nung kumain kami ng hapunan. Pagkatapos nun, nagstay na siya sa kwarto niya. Nag-uusap kami ng mga oras na yon. Nag-good luck pa nga siya sa akin kasi may exam ako. Ang daldal niya pa kagabi. Ang dami niyang gustong pag-usapan. Alam ko na ginawa ko? Pinatulog ko siya. Kako gabi na't may exam pa ako kinabukasan. Tsaka may work din siya kaya maaga ako nagpaalam sa kanya. Nangulit pa nga siya eh. Ayaw niya akong tigilan. Kung alam ko lang sana na yun pala yung huli naming pag-uusap. Hindi ko na lang sana siya pinilit matulog. Sana nakipagpuyatan na lang ako sa kanya. Ganyan naman tayo lagi eh. Sa sobrang kampante natin sa buhay natin, nakakalimutan nating hiram lang pala natin to. Ang dami ko rin pagsisisi. Sobra. Sabi pa nga niya, ililibre niya ako pagkatapos ng exam ko kasi alam niyang Hell Week ko ngayon. Yun pala, mas malala pa to sa Hell Week ko. Nakwento rin niya sa akin yan. Sobrang busy ka raw kasi exam, kaya sobrang miss ka na niya. Alam mo ba kung ano huling message ng kuya mo sa akin? I love you. Anong sinagot mo sa kanya? Nag-I love you too ako.
Mabuti na lang sinagot ko siya pabalik kasi kung hindi, habang buhay ko yung pagsisisihan. Ang daya ng kuya mo. Bakit naman siya nang iwan ng ganito? Ang dami pa naming plano eh. Nangako siya na hihintayin niya ako makapagtapos para sabay kaming mag-take ng board. Nag-promise siya na ba panoorin pa niya akong magmarcha. Magiging teacher pa siya dapat eh. Ikaw na lang, ate, ang magpatuloy sa mga pangarap ni kuya. Alam kong gagabayan ka niya kahit wala na siya. Paano ko gagawin yun kung wala na yung kaisa-isang tao na nagbibigay ng inspirasyon sa akin? Porke ba wala na si kuya, titigil ka na? Tingin mo gugustuhin niya yon? Hindi ako titigil. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw ngayong wala na si Riz. Alam kong hindi ka niya pababayaan. Hindi ka rin pababayaan ni Lord. Si Lord? Siya na pinabayaan ng kuya mo? Bakit naman niya hinayaan na mangyari to kay Riz? May dahilan siya, ate. Huwag natin siyang sisihin sa nangyari. Eh sinong sisisihin natin? Wala. Kasi parte na ng buhay natin ang kamatayan. Papadudot habang nilalapitan ko, ang kabaong ni Riz ay parang pelikula na nag-flashback sa isipan ko ang mga ala-ala naming dalawa. Simula noong una kaming nagkita, noong niligawan niya ako at noong mga panahong away-bati kami bilang mag-boyfriend at girlfriend. Bumalik ako sa mga panahong sabay pa kaming pumasok sa klase. Yung mga moment na magkasama kaming nagre-review para sa exam. Mga araw na pag-attend namin sa Bible studies at sa church para magpasalamat kay Lord. Isa na siguro sa mga alaalang hindi ko makakalimutan kay Riz ay ang mga ngiti sa mata nito habang nakatungtong sa stage, suot ang kanyang toga at hawak-hawak ang diploma niya. Napakabata pa niya para bawiin siya ng Panginoon sa mundong ito, papadudot. Marami pa siyang pwedeng gawin. Marami pa siyang pangarap sa buhay na gustong tuparin. Sobrang sakit lang na maaga akong nawala ng taong hindi ko lang itinuring na basta kaibigan, kundi isang pamilya na rin. Hanggang sa ngayon, papadudot ay hirap pa akong tanggapin ang nangyari. Hindi ko maiwasang manghinayang sa katotohanan ng isang hinaharap ang kailanman ay hindi na natin makikita ang kalalabasan. Bilang pagpapakita ng aking pagmamahal sa kaibigan ko ay iginugol ko ang buong free time ko sa bahay ni Riz. Isa ako sa mga nakipagpuyatan at nagbantay sa kanyang burol. Sinigurado ko rin na may balikat na maasasandalan ang mga kamag-anak na iniwan nito, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang at kapatid. Kahit dito na lamang sa huling pagkakataon ay maipakita ko kung gaano ako nagpapasalamat kay Riz sa pagdating niya sa buhay ko. Oh, Ate Kisses, gising ka na pala. Pasensya na, nakatulog ako. Hindi ko na namalayan. Okay lang. Kailangan mo ring magpahinga. Gabi-gabi ka nang nagpupuyat eh. Hindi ko maiwan-iwan ang kuya mo eh. Kahit na ito na lang yung huling pagkakataon na maipakita ko yung respeto at pagpapasalamat ko sa kanya. Ipinagtabi pala kita ng pagkain sa kusina. Kung nagugutom ka na, kumain ka muna. Hindi ka na namin ginising kanina kasi alam kong pagod ka. Salamat ah. Mamaya na lang ako kakain. Pogi ng kuya mo sa graduation picture niya, ano? Pinaghandaan niya yan eh. Di ba nga nagpagupit pa siya? Sabi kasi niya, forever na yung picture na yan. Yan yung katangi-tanging picture na may pagmamalaki niya sa lahat. Milestone picture daw. Kumbaga sa computer games, yan yung patunay na natapos na niya yung last level kaya level up na sa bagong stage.
Tapos magagamit lang pala para sa burol niya. Nang saklap. Ganda ng mga ngiti niya, oh. Yan yung isa sa mga mamimiss ko sa kanya. Yung smile niya. Ako, ang mamimiss ko sa kanya, yung araw-araw na pambubulabog niya sa akin tuwing umaga kapag late na ako sa school. Laging on time yung taong yan eh. Ayaw niyang nalilate. Mahalaga ang oras para sa kanya. Tama ka. Inis na inis nga ako sa ugaling niyang yan noon eh. Kasi lagi siya nagmamadali. Kesyo baka matraffic daw o baka mawala ng masasakyan. Pero ngayon, yan na yung bagay na hinahanap-hanap ko. Totoo nga no, na tsaka lang natin marirealize ang kahalagahan ng isang bagay kapag nawala na to sa atin. Mga bagay na tinitake for granted lang natin pero malaki pala ang impact kapag nawala na. Oo nga. Tulad ng oras. Inuubos natin yung buong araw sa pagbababad sa social media. Hindi natin alam. Nababawasan na pala yung oras na dapat kasama natin yung mga taong mahal natin. Wala eh. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Alam mo, habang nagsusulat ako ng devotion kaninang umaga, sakto yung Bible verse na nabasa ko. Anong verse, ate? Philippians chapter 1, verse 29. Your pain has a purpose. Ilang oras akong nakatunganga lang sa verse na yan. Iniisip ko kung anong purpose ng pain na nararamdaman ko ngayon. Kaso, kahit anong isip ko, wala akong makitang rason kung bakit kailangan nating masaktan ng ganito. Siguro hindi pa natin makita yung rason ngayon kasi nga nagluluksa pa tayo. Pero lahat naman ng tao dumadaan sa pagsubok, di ba? Para mas tumibay, para matuto. Ang hirap lang kasing tanggapin. Hindi ko siya maiwasang tanungin kung bakit si Riz. Bakit siya pa? Worth it pa na mawala si Riz para lang tumibay ako? Para matuto ako? Kasi para sa akin hindi. Alam mo kung bakit? Kasi si Riz ang nagpapatibay sa akin. Dahil sa kanya, marami akong natututunan. Ang kuya mo ang dahilan kung bakit ako mas napalapit kay Lord. Pero sa nangyayari ngayon, hindi ko alam kung mananatili pa ba ako sa dating pananampalataya ko sa nakakataas. Huwag mong questionin si Lord, ate. Kasi siya ang mas nakakaalam ng lahat kaysa sa atin. Isipin mo na lang, ang ubas kailangan pigain para maging masarap na wine, di ba? Kung hindi mo gagawin yun, hindi ka makakabuo ng wine. Ang mga nanay, kailangan nilang dumaan sa masakit na proseso ng panganganak bago nila makuha yung blessing na regalo ni Lord. Kayo ni Kuya, kayo ang best example ng Bible verse na binanggit mo. Naging kayo, nasaktan ninyo yung isa't isa, pero ano ba yung kinalabasan ng lahat ng yun? Naging mag-best friends kayo, di ba? Kaya tama nga na every pain and suffering na nararanasan natin talagang may rason. Sana nga worth it ang kapalit ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Kasi kung hindi, habang buhay kong sisisihin si Lord sa ginawa niya. Ate, kailangan nating makaramdam ng pain para mag-grow tayo as a person. Siguro hanggang dito na lang talaga yung oras ni Kuya sa mundong to. Siguro ang purpose niya lang talaga para magabayan ka. Ginamit siyang instrumento para mas mapalapit ka kay Lord. Sa tingin mo ba, matutuwa si Kuya kapag nalaman niyang galit ka ngayon sa Diyos? Masisisi mo ba ako kung ganito ang nararamdaman ko ngayon? Alam kong masakit ang nangyari. Ako rin naman mas doble nga ang sakit sa akin kasi kuya ko yung nawala Pero hindi na maibabalik si kuya ng galit natin. Magalit man tayo sa mundo, magalit man tayo kay Lord, magalit man tayo sa lahat ng tao, hindi na mabubuhay pa si kuya. Kaya alisin mo na yung galit mo dyan sa puso mo, ate. Para na rin kay kuya.
Mahigit 1 linggo rin po naming pinaglamayan ng mga labi ni Riz bago siya inilibing sa kanyang huling hantungan. Aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, na noong mga panahong yon ay nawalan ako ng ganang mag-aral. Hirap ako mag-focus sa klase at para bang nawala na ako ng inspirasyon para magpatuloy. Sa loob ng mahigit 1 buwan ay pinagdaanan ko ang tinatawag na 5 stages of grief and denial. Anger, bargaining, depression, and acceptance. Aaminin ko po na nagalit ako sa nangyari kay Riz. Nagalit ako kay Lord kung bakit gano'n na lamang ang naging desisyon niya. Question ko siya kung bakit dahil hindi ko po talaga maintindihan na ang isang matalino, mabait at malusog na tulad ni Riz ay bigla na lamang mawawala. Sa mga panahong yon na lugmok ako, Papa Dudut, ay lumayo ang loob ko sa Panginoon. Aminado ako na dahil sa nangyari ay nawala na ang pananampalataya ko kay Lord. Papa Dudut, sa 5 stages of grief na nabanggit, ang pinakamahirap na siguro ay ang depression stage. Akala ko noon ay unti-unti ko nang natatanggap na wala na si Riz, pero dumating talaga ang mga moments, lalo na kapag nag-iisa ako at bumabalik sa alaala ko si Riz. Doon muling bumabalik ang sakit, Papa Dudut. Mugto na noon ang mga mata ko sa gabi-gabing pag-iyak. Isa sa mga naging coping mechanism ko ay ang pag-inom ng alak. Pagkatapos ng klase ay nagiinom ako para lamang makalimutan ang nangyari, para mabawasan ang sakit. Ito ang naging dahilan, Papa Dudut, kung bakit muntik nang masira ang pag-aaral ko. Kung nabubuhay lang sana si Riz noong mga panahong pinababayaan ko ang sarili ko, ay alam kong hindi niya magugustuhan ang nakikita niya. Paniguradong pagagalitan niya ako katulad ng lagi niyang ginagawa tuwing napapansin itong nawawala na ako ng pag-asa. Lagi niyang sinasabi noon na kapag dumating ako sa puntong tila ba wala nang sagot ang problema ko at wala nang taong matatakbuhan ay lumapit lamang ako kay Lord. Pero sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay hindi po ako noon handang lumapit sa Diyos. Dahil nagtatampo pa ako sa nangyari kay Riz. Hanggang isang gabi ay dinalaw ako ni Riz sa panaginip ko. Masaya siya. Ang kislap sa mga mata nito ay katulad ng mga ngiti niya noong nag-graduate siya sa college. Kinausap niya ako sa panaginip ko, Papa Dudut, at sinabing kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong magpakatatag. Hindi lang para sa sarili at pamilya, kung hindi para sa mga pangarap naming dalawa. Nangako siyang patuloy niya akong sosuportahan at i-guide sa bawat hakbang na gagawin kahit nawala na siya sa tabi ko. Nagising akong luhaan at mabigat ang dibdib at mabilis akong nag-usal ng panalangin at nagpasalamat na sa kahit huling pagkakataon ay muli kong nakausap si Riz. Nang araw din na yun ay nagtungo ako sa church namin at doon ay bukas palad akong sinalubong ng church pastor namin na si Pastor Domingo. Hello, Kisses. Good morning sa'yo. Good morning po, Pastor Domingo. Masyado po ata akong napaaga ngayon. Sakto lang ang dating mo pero mamaya pang service. Maupo ka muna rito. Magkwentuhan tayo sandali. Sige po, salamat. Kumusta ka na? Ngayon na lang ulit kita nakita rito Oo nga po eh. Marami lang po kasi akong ginawa nitong nakaraang linggo, kaya po hindi na ako nakapunta rito. Nabalitaan ko nangyari sa kaibigan mong si Riz. Gusto kong malaman mo na nakikiramay ako sa pinagdadaanan mo ngayon, Kisses. Salamat po, Pastor. Kay bait na bata. Naalala ko pa nung una mo siyang ipakilala sa akin. Sobrang bibo. Natuwa ako nung malaman ko na active din pala siya sa simbahan nila. At magaling pang gumamit ng organ. Sobrang lakas po talaga ng pananampalataya ni Riz kay Lord. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga lubos maisip kung bakit gano'n na lang ang sinapit niya. Parang napaka-unfair eh. Kung sino pa yung mabait, yung taong marami sanang maiaambag sa lipunan, yung taong maraming natutulungan, sila pa yung unang binabawi sa atin. Bakit hindi kunin ng Diyos yung mga kriminal, yung mga mamamatay tao dyan,
Dapat kinuha niya yung mga taong hindi takot gumawa ng kasalanan kasi sila ang dahilan kung bakit sobrang dumi ng mundo. Walang pinipili ang kamatayan, Kisses. Pero sa tanong mo kung bakit nauunang mawala mga taong mababait, ito ang sagot ko dyan. Kasi maaga silang namulat. Marami na silang kabutihang nagawa sa puntong wala na silang kailangan pang patunayan sa Diyos. Kumbaga, tapos na yung journey nila. Hindi ko po kayo maintindihan. Sabihin nating may tanim kang kamatis. Alin sa mga bunga nitong unang pipitasin mo? Siyempre yung hinog, di ba? Kasi dumating na sila sa oras na kailangan na silang pitasin. Yung mga may iwan, sila yung kailangan pa ng panahon para lumaki na maayos. Ang ibig niyo bang sabihin, kaya naiiwan ng mga masasamang tao dahil deserve nilang mabuhay ng mas matagal? Naiiwan ang mga masasamang tao kasi sila yung paulit-ulit na binibigyan ng chance ni Lord para magbago. Binibigyan sila ng oras para pagsisihan ng mga maling bagay na ginawa nila, para harapin ang bunga ng kasalanan ginawa nila. Katulad ng kamatis, kailangan pa nila ng panahon para magbago, at kung kailan hinog na sila, saka na lang sila makakabalik sa paraiso ng Diyos. Kaya nga po unfair, diba? Unfair para kanino? Para sa atin o para kay Reese? Para kay Reese. Kasi marami pa siyang pangarap na hindi niya mararanasan kasi maaga siyang binawian ng buhay. Sa tingin mo, mas maganda bang manatili dito sa lupa si Reese kesa sa paraiso ng Panginoon? Hindi ko po alam. Huwag ka malungkot dahil wala na si Reese. Ituring mo siya na mapalad dahil nasa langit na siya kasama ang Panginoon. Hindi niya na kailangan pa mag-suffer sa mundong ito na puno ng kasalanan. Magdiwang ka kasi nasa paraiso na siya, ang lugar na may panghabang buhay na kapayapaan. Sobrang miss ko na po talaga siya, Pastor. Gamitin mo ang mga alaala niya para magpatuloy. Mahirap ang mawala ng mahal sa buhay. Pero once na tinanggap mo na ang katotohanan nasa masayang lugar ng kaibigan mo, sigurado akong hindi na sakit ang magiging dulot ng mga alaala niya, kundi saya at pasasalamat na kahit sa maikling pagkakataon ay nagkakilala kayong dalawa. Lagi ko po yung tatandaan. Marami pong salamat, Pastor. Walang anuman. Gusto mo bang maging Bible reader sa susunod na linggo? Sige po. Pwede po ba? Oo naman, pwede. O siya, maiwan na kita rito ha. Kailangan ko pa mag-prepare para sa service natin. Maraming salamat po ulit, Pastor. Huwag mong hayaang sirain ang nararamdaman mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Malalampasan mo rin lahat to. Magtiwala ka sa Kanya. Papadudot, muli akong nabigyan ng pag-asa nang makausap ko si Pastor. Tama ang mga sinabi niya at alam kong yun din ang bagay na sasabihin sa akin ni Reese kung nabubuhay pa siya, Papadudot. Unti-unti nga ay nakatungtong din ako sa acceptance stage. Sa mga sumunod na buwan ay tinanggap din ng sistema ko na wala na talaga si Reese. Mahirap pero kinailangan kong magpatuloy at ginamit kong motivation ang mga pangarap naming dalawa ni Reese. Kasabay nito ay ang muling pagbabalik ng tiwala ko kay Lord. Humingi rin ako ng tawad sa kanya dahil question ko siya. Isang bagay na naging defense mechanism ng mga taong nasasadlak sa buhay. Mag-isa man ay pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko, Papadudot. Pinilit kong magpatuloy sa buhay para kay Reese. Alam kong matutuwa siya kapag dumating na ang araw na suot ko na ang aking toga at nagmamarcha sa sarili kong graduation day. Hindi nga nagtagal ay dumating na nga po ang araw na pinakahihintay ko. Natapos ko ang kurso ko at lahat ng paghihirap at sakripisyong ginawa ko ay inalay ko lahat kay Reese. Habang inaabot ko ang aking diploma sa stage ay hindi ko po maiwasang malula habang ini-imagine ko na isa si Reese sa mga daang taong nanonood sa crowd. Pumapalakpak at humihiyaw para sa tagumpay na nakamit ko. Pagkatapos ng graduation ay nagkaroon ng kaunting salo-salo sa bahay para i-celebrate ang pagtatapos ko ng pag-aaral. Inimbita ko ang kapatid ni Reese pati ang mga kaibigang naging parte ng college years namin at doon ay sinariwa namin ang mga naiwang ala-ala ni Reese.
Guys, kain lang kayo ha. Bawal ang mahiyain dito. Ate Kisses! O Jenica, kanina pa kita hinihintay. Kala ko di ka na darating eh. Dumaan pa kasi ako sa puntod ni Kuya eh. Ako na nagbalita sa kanya na graduate ka na. Talaga ba? Plano ko ring bisitahin siya bukas eh. Halika, kumain ka muna. Ito pala yung gift ko sa'yo, ate. Congratulations! Naku, thank you. Tapos, ito naman, galing kay Kuya. Ha? Habang naglilinis kasi ako ng kwarto niya, nakita ko tong notebook sa desk niya. Dito niya sinusulat yung daily devotions niya. Alam ko na once a month, binabasa niyo sa isa't isa yung mga devotion ninyo. Kaya gusto kong ibigay sa'yo to. Gusto kong mabasa mo yung mga huling devotion niya. Hindi naman siguro magagalit si Kuya na pinakialaman ko yung gamit niya, di ba? Tsaka, alam ko naman na gusto rin niya na mabasa mo yung mga final devotion niya. Salamat, Jenica ha. Ito na siguro yung pinakamagandang gift na na-receive ko ngayong araw. Kumusta ka naman na, ate? Eto, nagpapatuloy pa rin sa buhay. Tatapusin ko tong pangarap namin ni Reese. Promise ko yan eh. Malapit na! Ilang kembot na lang! Oo nga. Pero mahaba-haba pa to. Kailangan ko pang mag-review para sa board. At kailangan ko pang pumasa para makakuha ng lisensya. Kayang-kaya mo yan, ikaw pa! Oo naman, kakayanin ko to. Pero alam mo, aaminin ko sa'yo. Sobrang miss na miss ko na si Reese. Araw-araw kong pinagpipray na sana dalawin ulit niya ako kahit sa panaginip lang. Sobrang thankful nga ako sa'yo, ate eh. Kasi nandyan ka na nagmahal kay Kuya nung nabubuhay pa siya. At least dahil sa'yo, naging masaya ang buhay niya. Sabi nga nung nabasa kong quote sa Facebook, kapag naging kaibigan mo raw ang ex mo, ibig sabihin nun, hindi tumigil yung pagmamahal mo sa kanya. At totoo naman yun kasi nakita ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Wala naman sa label yan eh. Best friends man yan o jowa, ang pinakamahalaga pa rin, at the end of the day, mahal nyo yung isa't isa. Yun ang ginawa namin ni Reese. Kaya mas lalong lumalim yung relationship namin. Natumbok mo, ate! So, ano na palang plano mo after graduation? Mag-work ka ba or magpe-prepare ka na kagad para sa exam? Mag-e-enroll na agad ako sa review center. Gusto ko makakuha ako agad ng license para makapag-start na akong magturo. Abot kamay ko na tong pangarap namin ni Reese eh. Kaya ayoko nang patagalin pa. Ngayon pa lang, i-congratulate na kita, ate. Good luck sa'yo, ha? Palagi kitang isasama sa prayers ko. Salamat. O sige na, kumain ka na dyan. Magpakabusog ka ha, huwag kang mahiya. Nagluto talaga si mama ng maraming handa para sa araw na to. Maiwan na muna kita dyan ha. Nag-prepare kasi ako ng message eh. Gusto ko magpasalamat bago umalis yung ibang bisita. Sige lang, ate. Huwag mo na ako alalahanin dito. Good afternoon po sa inyong lahat. Habang kumakain kayo, gusto ko lang magpasalamat sa mga taong naging parte ng journey ko na to. Siyempre, una sa lahat, kay Lord, dahil hindi niya ako binitawan at patuloy niya akong ginabayan sa pag-aaral. Second, sa family ko, especially kina mama at papa na walang sawang sumuporta sa akin at nagpagod para lang makapag-aral ako. Sa mga kaibigan at kaklase ko na nagpakopya sa akin, joke lang po. At kay Reese, na naging inspirasyon ko. Kung nasan ka man ngayon, alam kong nakikinig ka. Congratulations! Congratulations sa ating dalawa. Gusto kong malaman mo na araw-araw kitang namimiss. At kahit na nasa langit ka na, alam kong nag-cheer ka pa rin para sa akin. Lagi kang magiging isa sa mga rason ng lahat ng tagumpay na matatamasa ko. Kahit na magkaroon ako ng sariling pamilya, lagi akong maglalaan ng puwang sa puso ko para sa'yo. Thank you, Reese. Until we meet again. I love you sa pinaka-the best na best friend sa buhay ko.
Papa Dudut, after graduation ay agad ako nag-enroll sa isang review center para makapag-prepare sa LET o Licensure Examination for Teachers. November noong 2019 nang maipasa ko ang board exam. Labis ang pasasalamat ko kay Lord nang makita ko ang pangalan ko sa listahan ng mga nakapasa. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ko nang sa wakas ay isa na akong licensed professional teacher. Masaya ako dahil nakamit ko na ang pangarap naming pareho ni Riz. Pero may kaunting lungkot din na nararamdaman dahil mag-isa na lamang akong nakaabot nito. Noong nahinto ako sa pag-aaral ay si Riz ang nagpatuloy sa pangarap naming makapagtapos. Ngayon naman ay turn ko na para ipagpatuloy naman ang nasimulan namin ni Riz. Ito ay ang makapagturo ng hindi lang impormasyon sa mga kabataan kundi magsilbing role model na rin at magtanim ng magagandang asal para sa mga susunod na henerasyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut, at sana ay gawin din itong inspirasyon ng inyong mga listeners lalo na sa mga mag-aaral ngayon. Maraming pagsubok at balakid na ibabato si Lord sa ating buhay pero hindi niya ito ibibigay dahil gusto niya tayong pahirapan. Kung hindi ginawa niya ito para patibayin tayo sa pagharap ng panibagong yugto ng ating buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kisses. Totoo nga na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Si Kisses ang nagpatunay niyan ngayong araw. Nawalan man siya ng kaibigan pero nagpatuloy pa rin siya sa buhay hanggang sa maabot niya ang kanyang pangarap. Minsan mga kabarangay ay kailangan nating makaranas ng masasamang bagay sa buhay natin dahil ang mga bagay na ito mismo ang magbibigay sa atin ng kalinawan tungo sa tamang direksyon na dapat nating tahakin. Lagi nating tatandaan na tuwing tayo'y nalulugmok sa problema, lagi nandyan ang Diyos na handang gumabay sa atin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.